tahimik na apartment sa Las Piñas City. Walang sino man ang mag-aakalang may nakatagong lihim sa likod ng simpleng dingding. Isang ordinaryong araw, hanggang sa may napansin si Ana Luna. Sandali, ano to? Isang maliit na butas, isang bagay na tila hindi dapat naroon. Dahan-dahan niyang sinilip at doon niya nakita isang nakatagong CCTV. Isang kamera na direktang nakatutok sa kanyang banyo. Ang lugar na dapat ay pribado, ang lugar na dapat ay ligtas, ay naging isang entablado ng panonood ng isang taong walang konsensya. Agad siyang nanginig. Hindi niya alam kung ilang beses na siyang pinanood, kung ilang beses na siyang nilabag nang hindi niya alam. Mabilis siyang tumakbo papunta sa barangay. Hindi na siya mapakali. Ang takot bumalot sa kanyang buong katawan. Nang imbestigahan, mas lalong lumala ang katotohanan. Ang keble ng CCTV, diretsyong nakakonekta sa kwarto ng may-ari ng apartment. Isang matandang lalaki, 75 years old. At doon, sa mismong silid nito, natagpuan ng monitor. Isang malaking screen na nagpapakita ng mga kuha mula sa banyo. Mga larawang hindi dapat makita. Mga sandaling ninakaw sa isang inosenteng babae. Hindi ito aksidente. Hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay planado, tahimik, matalino, at nakatakot. Ayon sa mga awtoridad, malinaw na paglabag ito sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at pati na rin sa Data Privacy Act of 2012. Dahil ang simpleng pag-install pa lamang ng kamera sa isang lugar kung saan inaasahan ng privacy ay isa ng mabigat na krimen, ngunit ang mas masakit. Habang nanginginig sa takot ang biktima, ang suspek ay nagtangkang makipag-areglo. Parang kayang tumbasan ng pera ang dignidad. Parang kayang burahin ng halaga ang trauma. Ngunit ang sugat, hindi kayang bayaran. Ang tanong ngayon, ilang babae pa ang naging biktima? Ilang lihim pa ang hindi pa nabubunyag? Sa likod ng katahimikan ng isang apartment, maaaring may matang nakatingin at sa bawat sulok na inaakala nating ligtas, maaaring may nagmamasid. Ang kwentong ito ay paalala na ang tunay na panganib ay hindi laging nakikita. At ang hustisya ay hindi dapat manahimik. Ano ba yato? CCTV yata. Mama Ana Luna, magandang hapon po sa inyo. Sa nakita ng CCTV, ito yung sa bathroom po ninyo, saan po siya nakatutok sa toilet bowl? Di kung saan po Naliligo? Opo. So makita yung buong katawan pag sa ano? Makikita po. Okay. Na-inform niyo po ba yung kapulisan dito? Opo, Na-report? napunta po muna ako ng barangay bago. Okay. And then, May mga pulis na din po dumating dun. so pinunta nila doon? Opo. So tapos sa tuklasan nun, pakuha. Na-trace na po ba yung wiring? Na-trace po. Saan po papasok yung wiring? Yung wiring po papunta po sa may-ari. Sa landlord niya Yung mismo na unit niya? Opo. Okay. Yung sa kwarto niya. Ilang months ka na ba, ma'am, nga nag-rent doon sa apartment na yan?
3 months na po magpo-4 Okay. months. Nung nag-rent ka po ba, ma'am, may disclosure po ba yung landlord sa'yo kung may CCTV? Wala siya sinabi? Wala po Okay. sinabing ganun. May idea ka po ba, ma'am, kung may mga nakuha na siyang sensitive footage about you or ano? Ano po ba ito siya matanda, ano? Matanda na po siya. Nasabihan niyo po ba siya, ma'am, na-raise ito yung concern sa barangay at pinatawag na po ba ito siya? Pinatawag kahapon sana po harap Okay. namin sa barangay pero hindi po siya dumating. Yan, sumulpot. Opo. Okay. So, nung na-report niyo po sa barangay, sa mga kapulisan po, na pinuntahan nila, that time po ba, ma'am, wala po yung landlord? Nung pumunta? Wala. Ano po yung, by the way, pangalan ng landlord niyo? Jose Leto Jose po. O si Lito. Kasi mga ilang taon na po siya, ma'am? Nasa 75 po at Ano po yung plano ni ma'am? Lilipat po ba kayo o kung ano? nandun po ako, temporary po ako sa kaibigan ko. Okay. Makapag-file po tayo ng kaso ng ganito and makasik po ng moral damages, pwede po tayo, ma'am, nga i-rescind po yung contract, meaning bawiin lahat ng binayad. Kasi nag-violate siya ng privacy niyo eh. Kusa nilang binalik yung deposit ko at saka yung Lahat ng rental payments niyo. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Sir Dev Deveza. Yes, good afternoon po. Ang ano po, sir, tuklasan ninyo dun, sir, no? Sa may bathroom, sir, nga may CCTV. Pine-check ko muna sa 3 miyembro namin para tingnan kung meron nga tayong camera. Positive nga, lumabas, may camera silang nakita, may kable, at tayo ay nakipag-coordinate ka agad sa ating PNP upang ito ay ma-investiga kasama po ang ating barangay. Dahil ito po ay sa loob ng BF Resort, sila po ay sumama din, ang ating security, para po makita din kung ano nangyayari dito sa lugar natin. Ngayon, nung pagtaas po namin, attorney, kami ay humingi muna ng pahintulot na pumasok dito sa lugar para po wala tayong karapatan o ano na sinagasaan. Hiningi din namin ng pahintulot ang may-ari ng building, pati ang caretaker. Para makita namin talaga yung camera, nagpaalam kami ulit doon sa caretaker at sa may-ari kung pwede namin tiktikin para makita kung ano nga yung lumalabas na parang lens ng camera. Nakita namin na oo, camera talaga. Buong-buo yung camera. Tapos connect namin yung kable doon sa baba ng lababo. Ito ay nakakabit pa. Kami humingi ng papel para makapasok doon sa kung saan papunta yung kable. At natugunan namin yung kwarto ng may-ari. Harap mismo ng kama ng may-ari. May malaking monitor na malaki na television. Kung namin tinignan ng PNP, kasama ko PNP, ito ay nakakabit sa kanyang computer. Pagka pindot namin ng computer, ang bumuhan namin, may babae na nakapiga na medyo pasensya na sa term pero kita ang kulipot. Nung nakita namin yun, medyo sabi namin, nagtinginan na lang kami ng polis at sabi namin, may iba nang tumingin ito kasi ang karapatan ng barangay ay may certain extent lang ayon sa batas. At ang talagang pwedeng tumingin dito ay yung ating cyber team ng PNP. So, ito po ay tinurn over namin sa police. At the same time, dahil yung ating complainant ay nangihilig nung time na yon, tayo ay mabilisan tumawag din ng BAUSI kasi pumunta kagad ng ating BAUSI para tumugon. So at least yan, sir, it's a strong evidence talaga, sir, kasi we would refer this sa PNP and maghingi kami ng tulong ninyo, sir, as mga testimony and then sa kay ma'am din para po makasuhan talaga to, no, ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act, si Jose Lito, and of course, no, the Data Privacy Act, kasi nga yung once Jose Lito possess, no, a picture ng individual na without their consent, especially sensitive photos, that would fall under Data Privacy Act. Ngayon sa video voyeurism naman, the fact na nag-install po siya ng camera sa lugar na people expect privacy, like bathroom or dressing room. So that alone, sir, that act of installing, talagang malakas po yung kaso laban sa kanya. Kung Ma'am Laksamana? Apo. At ang ginawa po namin, in-assist namin yung complainant, kinausap namin kasi nung time na dating po namin sa area, nangangatog na yung complainant. Nandoon yung takot. Kaya ang ginawa po namin, kinakalma muna namin siya. Kinausap namin siya ng maayos. Kasi pati pag CR, natatakot siya, kailangan niyang masamahan. Hanggang sa dumating po yung may-ari ng building, kung saan po sila nangungupahan, doon po sila nag-usap. Ma'am, ano po yung napag-usapan ninyo po ng Jose Lito doon? Napag-usapan po namin kasi sabi niya makipag-areglo po daw siya sa akin. Tapos Okay. tinanong niya po ako kung paano. Tapos sabi ko magbayad ka ng danyos. Okay. Sabi ko. Kasi yung ginagawa mo sa akin, kung tutusin, Traumatic hindi yan. Opo. Yeah. Di po talaga mababayaran ng pera yung ginawa. So ano po nangyari doon, ma'am? Yun na nga po, sabi niya, ibabalik din daw niya yung namin, yung rent ko at saka deposit. Okay. Tapos po, hindi siya aware sa sinasabi ko po na amount. Uh-huh. Yung sabi niya po, yung ano lang daw niya,
10 or 20. So wag kayo po matakot, ma'am. Tutulong po kami, ma'am. All out support po, ma'am, yung team po ni Sen. Raffing Wanted sa radyo para po, ma'am, mabigyan ng hustisya to, ma'am. Kasi we do not tolerate po, ma'am, mga manyakis, yung mga mamboboso, yung mga naninilip. So talaga dapat, ma'am, makulong to, no? At mabigyan ng hustisya. Sir Bob, magandang hapon po, Police Major. Magandang hapon po, Attorney. Sir, hingi lang po minsan tulong, sir, no? Na mapaakyat po, sir, makasuhan to si Joselito Jose. Kasi labag talaga to, sir, no? Sa Video and Voyeurism Act, no? Yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act. And at the same time po, yung Data Privacy Act. Medyo mabigat itong kaso, sir. And of course, sir, no? This is Women's Month in March. And we really do not tolerate po, no? Yung mga manyakis, mga mamboboso, especially po, na aggravating circumstance din to. Kasi landlord, tapos ito pa yung ginawa niya nga. Walang kaalam-alam po si ma'am. Bigla lang po siya nilagyan ng mga kamera. At saka, ayun nga sa salaysay din po ng Barangay Talondos, doon mismo sa bedroom ng Joselito Jose, makita may TV and may mga malalaswang picture and naka-live yung mga CCTV. So that alone, no, is a strong suggestion or evidence po nga voyeurism po yung ginagawa ni Sir Joselito Jose. Opo, sir. Papailan po natin ang demanda ng Republic Act 995. Yes po, sir, yan. Anti-photo and video voyeurism and Data Privacy Act. 10173. Opo. Yes po, sir. At saka, sir, narinig ko po kanina yung statement ng ating Barangay Talondos. Pupunan namin sila ng statement kasi sila mismo nag-inspect. Yes, sir. Kasama ng ating first responder na si PSSG Rodriguez para Yes. po mas matibay yung ating complaint. Yes po, sir. And they are very much willing to help naman, sir. And maraming salamat po sa inyo, Police Major Bob Imbo. Opo, sir. Anytime po. Tutulungan po natin yung biktima rito. Sige po, sir. I-assist po kayo namin, ma'am. Mag-coordinate po yung team namin para po tulungan kayo, samahan po kayo, ma'am, doon sa tanggapan po ni Police Major Bob Imbo para po makasuhan talaga to si Sir Joselito Jose. Huwag po kayo, ma'am, magpareglom. Kailangan, ma'am, ituloy na talaga to, ma'am, para po makamit yung sisya at saka makulong yung dapat ikulong. Sa mundong puno ng lihim, ang katotohanan ay laging may paraan upang lumabas. Sa kwentong ito, malinaw na ang paglabag sa privacy ay hindi kailanman tama. Ito ay isang mubigat makrimen na sumisira sa dignidad at tiwala ng isang tao. Ipinapaalala nito na hindi lahat ng lugar na akala natin ay ligtas ay tunay na ligtas. Kaya dapat tayong maging mapagmatyag sa ating paligid. Ngunit higit sa lahat, ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng tapang. Ang tapang na magsalita, magsumbong, at ipaglaban ang sarili laban sa mali. Dahil ang tatahimikan ay hindi proteksyon, kundi pahintulot sa kasamaan na magpatuloy. Kaya kung ikaw ay may nalalaman o nararanas ang ganitong uri ng pang-aabuso, huwag kang matakot, magsalita ka, humingi ng tulong, at ipaglaban ng tama. At kung naniniwala ka na ang ganitong kwento ay dapat marinig ng mas marami, i-share mo ito, mag-iwan ng komento, at i-subscribe ang channel para sa mas maraming kwentong nagbibigay babala at aral sa buhay.